Magandang umaga muli po sa ating lahat mga kapatid, at sa umaga pong ito muli po tayo mag-share po ng salita po ng Panginoon. At bago po tayo tumungo ay tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Lord, dalangin ko po Panginoon Lord na sa aming paglapit Panginoon sa iyo, Lord, humihingi kami ng kapatawaran Panginoon sa iyo. Patawad Panginoon sa aming nagawang kasalanan Panginoon sa iyong harapan na hindi ka namin Panginoon napasaya Panginoon Lord. Lord, ganoon din po Panginoon sa umagang ito sa lahat po Panginoon na makikinig o makakapanood ng video ito Panginoon Lord. Dalangin ko po Panginoon ang banal na Espiritu ang manguna at mangusap Panginoon sa mga tao Panginoon Lord na manunood at makikinig Panginoon ng video ito Panginoon Lord. Lord, dalahin ko po Panginoon saan man sa sulok ng mundo naroroon Panginoon Lord ay kaya mo silang abutin. Hindi maikling iyong kamay Panginoon, napakahaba ng kamay mo para Panginoon touch mo Panginoon ang kanilang mga puso at isipan Panginoon Lord. Maraming salamat po sa umagang ito Panginoon Lord. Itinataas po Panginoon namin ito sa iyo, pag-aaral na ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, ang ating pong pag-aaralan po ay matatagpan po ito sa aklat po ng John 14:6. Ano po ang sabi roon? Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, yun po yung sabi. At sa English po naman, sabi doon, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So, napakaliwanag po, kung baga, marami pong mga tao ngayon talaga po na saan-saan dumadaan. Pinipilit nilang daanan yung maluwag na daan, At doon sa maluwag na daan, ay kumbaga, makakalakad sila ng maayos, Pero, hindi nila pinipili yung, kumbaga, makipot na daan. At sila ay mahirapan. Ang gusto palagi ng mga tao sa panahong ito, yung maalwan po yung dadaanan. Kumbaga, ayaw nilang mahirapan. At naniniwala po ako na kung patuloy tayong daraan doon sa daan na hindi po hinanda po ng Panginoon para sa atin, naniniwala po ako na ito po ay mahirapan po tayo, Ang sabi po sa Kawikaan 4 verse 14, ang sabi po doon, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lakaran. So huwag po nating lakaran ang daang ng kasamaan. Dahil po lalo po tayong malulubog po ron at maliligaw po tayo ng landas, Ang sabi doon sa at ang buhay ng masama, huwag mo ngang tularan. So, huwag po nating tularan yung buhay po ng masama, So, tayo bilang mga Kristiyano, dapat po tayo ang maging ihemplo dito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya nga, sabi po, tayo mga Kristiyano, tayo po yung mga Biblia ng sanlibutan po, At kaya ang gusto po ng Panginoon sa atin, mapunta tayo sa tamang daan. Yun nga po, binasa ko nga po dun sa Kawikaan, sa 4:14, sabing ganun, ang daan ng kasamaan ay huwag mong lakaran, at ang buhay ng masama ay huwag mong ngang tutularan. Alam nyo mga kapatid, kung patuloy po tayong lalakad doon po sa kasamaan, yung daan na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, tayo rin po naman na magdurusa. Tayo rin po yung mahihirapan bandang huli po, Kaya nga po, titingnan natin, ano ba yung kaya tinuturo sa atin ng Panginoon yung tamang daan? Dahil ang gusto ng Panginoon, yung patungo tayo sa tagumpay sa pangarap natin, Ayun po yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Magkaroon po ng katuparan yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. At ang kagandahan po nito ay kung patuloy po tayong lalakad doon sa tamang daan, ay makikita po natin ang plano ng Diyos sa buhay po natin mga kapatid, Kaya nga po, kumbaga, ang tamang daan ang magiging kumpas natin. Sino yung tamang daan na yun? Ang Panginoong Hesukristo po ang tamang daan. Walang ibang daan na magiging tama kung hindi ang Panginoong Hesukristo lamang. At sa Panginoong Hesus lamang natin matatagpuan ang tunay na daan. Hindi kung saan-saan daan. Baka po tayo ay maligaw ng daan. Naku, delikado po pag tayo po ay naligaw na sa mga daan-daan na iba. Dapat po ang ating tutukan,
ang ating tutukan ng pansin po sa mga panahon ito, yung tamang daan po. Kasi maraming paraan po si Satanas para mag-offer po ng talagang kung maganda po, lalong-lalo na po kung sa sanlibutan ginagalawan po natin, napaka-rampant po ng mga bagay na talagang matutokso po tayo, Kaya ang gusto po ng Panginoon po na yung pong daan na tama pong lalakaran natin, ito po ay yung kalooban ng Diyos, hindi po sa sarili nating kakayanan. Mostly po nangyayari ay sa sariling kakayanan natin, kaya po tayo ay naliligaw. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ang tanging kumpas po ng buhay natin ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. So, yung pong pangalawa, sabi doon, katotohanan. So, sa Panginoon lang po natin matatagpuan ang katotohanan. So, ayan, napakahirap. Sa ngayon po, ang katotohanan po nawawala na. Ang hirap pong hanapin ng katotohanan sa mga panahong ito. At ang lumalabas po ay ang kasinungalingan. Ang maraming lumalantad ngayon. At ang katotohanan ay, kumbaga, nawawala na po ang katotohanan. Ang sabi po sa Galatia, sa Galatia 4:16, sabi roon, babasahin ko po, ngayon, itinuring ba ninyo akong kaaway dahil sa sinabi ko sa inyo ang katotohanan? So, maliwanag po, ulitin ko po, ngayon, itinuring ba ninyo akong kaaway dahil sa sinabi ko sa inyo ang katotohanan? Ito po yung nangyayari ngayon, sa realidad ng buhay po natin, Bilang isang Kristiyano po, dapat po tindigan natin yung katotohanan at huwag po tayo mag-compromise sa katotohanan. Dahil po, karamihan po, kumbaga, pag hindi po tayo tumindig sa katotohanan, hindi po magiging maganda po ang takbo ng ating pamumuhay po. Tandaan po natin yan. Kailangan po, tindigan po natin yung katotohanan. Bakit po? Sa katotohanan po, doon tayo magkakaroon po ng kalayaan, mayroon tayo ng peace, kasi ngayon po ang karamihan marami pong kumbaga ang katotohanan. Sabi ko nga po kanina, napakahirap nang hanapin sa mga panahong ito, nawawala na, at ang nangingibabaw ngayon ay ang kasinungalingan. Nakakalungkot po, nangingibabaw na kasinungalingan at hindi ang katotohanan. Kasi yung katotohanan, sabihin mo yung katotohanan, maraming magagalit sa'yo. Pati yung mga kaibigan mo magagalit sa'yo, pag nagsabi ka ng katotohanan. Pero po mga kapatid, kailangan po nating tindigan yung katotohanan yung pong katotohanan. Kasi, sino ba yung katotohanan? Ang Panginoong Jesucristo po, doon natin matatagpuan ang katotohanan, At sa atin po, kung dadalhin po natin sa realidad ng buhay natin ngayon, ang katotohanan, sabi ko nga pa kanina, utay-utay nang nawawala at napakahirap pong hanapin ang katotohanan. Pero kapatid, pag tayo po ay sa katotohanan po tayo nag-base po patungkol po sa, alam nyo, marami po tayong maganda po yung magiging income po pag po tumindig tayo sa katotohanan po. Kasi karamihan, kaya hindi po tumitindig sa katotohanan, natatakot, baka mawala si ganito, Kasi, lalong-lalo na po, pag nangingibang bansa po tayo ngayon, yung mga OFW, kumbaga, yung iba po, hindi tumitindig sa katotohanan, at karamihan po ay, kumbaga, wala pong direksyon yung buhay. Bakit? Wala po sa kanila yung katotohanan. Kailangan po, nasa atin po yung katotohanan para po makita po natin ano yung kalooban ng Diyos at ano yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Napakahirap po, kung dadalhin po natin, kaya nga po tayo naririto, sa bansa, kahit sa sulok ng mundo po tayo nagtatrabaho, kailangan, yung katotohanan po, huwag mawala po sa puso natin, dahil ito po yung tanging baon natin. Kailangan po mayroon po tayong description sa buhay po natin, or may identity tayo bilang isang anak ng Panginoon. Katotohanan, ititindig ko ang pangalan ng Panginoon. Amen? Yun po yung gusto ng Panginoon. At kung titingnan po natin sa John 8:32, ano po sabi doon sa John 8:32?
makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, pag po nakita, ang katotohanan po ang magpapalaya po sa atin. Kaya minsan po, minsan ang dami nating problema, at nagko-compromise tayo sa mga problema dinadala natin. Bakit? Natatakot tayong ibulgar yung katotohanan. Hindi po. Dapat pong ibulgar natin yung katotohanan. Kaya nga sabi ko po kanina sa inyo, maraming mawagalit, maraming mawawalang mga kaibigan kapag po tayo ay tumindig po sa katotohanan, mga kapatid. Kailangan po ang katotohanan ay magtagumpay. Kailangan po mangibabaw po yung katotohanan, at doon po sa katotohanan, doon po tayo mapapalaya. Ulitin ko po, basahin ko po yung sa John 8:32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Praise God. Minsan bandage tayo ng mga bandage tayo ng mundong ginagalawan natin, yung mga ginagawang mali natin, minsan hindi tayo makaalis. Bakit? Kasi yung katotohanan nawawala. Yung katotohanan, kumbaga, nagkakamayroon tayo ng maskara, hindi natin makita yung katotohanan at ang ating sinusundan o ang dinadaanan natin ay sa maling landas. Anong ibig ko sabing maling landas? Doon tayo tumatayo sa kasinungalingan. Hindi na po tayo dapat tumayo sa kasinungalingan. Kasi po, pag po tayo tumayo sa kasinungalingan at hindi katotohanan, marami pong problema po at kumbaga, bigyan ko kayo ng isang example po, Ito, karamihan po, yung katotohanan na papapunta po sa mga sa mga marites, At mayroon din naman po mga soul, yon, mga soul. Kaya kung titingnan natin, nagkakabit-kabit na po yung mga bagay na yun at napupunta po nasa kasinungalingan. Pag po inimpronta ninyo, hindi na po lalabas yung katotohanan at magtuturoan na po, Nakuha po ninyo? At yun po yung ang mahirap, kailangan po mapalaya tayo sa mga bagay na yan. At ang katotohanan dapat ang mangibabaw po. So, yung lastly po, buhay. Ano ba yung buhay? Napakalaga po ng buhay, Tayo po ay, God created us as the image of God, mga kapatid. Po, napakalaga. Tayo po binigyan ng buhay ng Panginoon. Yung buhay po na kaya-aya, dahil po ang sabi ng Panginoon sa kanya pong pangako sa atin po, God, ang Panginoon po ay nagbuwis ng buhay po para sa atin, siya po ay napako sa krus. Kaya nga sabi ko po, dapat yung buhay natin hindi maging meaningless. Pahalagahan po natin yung buhay natin, dahil yung buhay natin pinalagahan ng Panginoon. Tinubos tayo sa krus ng Kalbaryo para lamang tayo magkaroon ng buhay. At yung buhay na yun ay dapat nating gawin dito sa mundong ginagalawa natin, gawin natin yung pinapagawa ng Panginoon. Alam nyo, marami pong mga tao ngayon masasabi po natin na nakakalungkot. Yung buhay nila hindi nila pinapalagahan. Yung buhay na binigay ng Diyos, hindi nila po iniingatan o minamahal. Minsan po, nakikita po natin, napapariwara po yung buhay. Pero hindi po yun ang kagustuhan ng Diyos sa buhay po natin. Ang gusto po ng Panginoon sa buhay natin ay yung magandang buhay ang nakalaan po sa atin. Kaya lang po, minsan hindi po natin maramdaman o hindi natin makita o hindi natin maranasan yung plano ng Diyos sa buhay po natin dahil po nasa sa atin. Nasa sa atin na rin. Kaya minsan po, kailangan examine din natin yung sarili natin. Kailangan din po nating, lagi po nating examine yung sarili natin. Bakit yung buhay ko nagiging ganito? Nagiging masalimuot. Kaya, yung plano ng Diyos sa buhay natin hindi maganap dahil po, kasi po, ang sabi po sa kanyang salita po, ay kaya po hindi nagiging yung buhay po natin, minsan may mga itinatago tayo sa sarili natin, may mga itinatago po tayo sa ating mga sarili, at yung pong itinatago natin yan
sa ating mga sarili, kailangan po yan, ibigay natin po sa Panginoon. Upang sa ganun, yung buhay po natin ay maging maayos po, mga kapatid. Maging maayos po. Kaya, kumbaga po, may mga baggages tayo sa puso natin, sa buhay natin na dinadala, kaya po hindi nagiging kumpleto yung buhay natin. Yung pangako po ng Panginoon sa atin, napakaganda po. Sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a better future." So, napakaganda ng buhay po na yung plano ng Diyos sa buhay po natin, pagyamanin tayo, may magandang buhay, pero sa kabila ng lahat po yun, ay hindi natin makamtan o hindi natin maranasan. Bakit? Dahil po hindi po tayo sumusunod po sa Panginoon po. Kung titingnan po natin sa buhay po, ang Panginoon nagbuwis po ng buhay para sa atin, sa iyo at sa akin. Kaya po mga kapatid, yung pong sinugo ng Ama rito, ang Panginoong Jesucristo, hindi naman po lamang siya bumisita dito para sa atin. Naparito po siya para para po sagipin niya o i-redeem niya yung mga makasalanan po. Napakabuti po ng Panginoon. Yung buhay natin, yung buhay mo kapatid at buhay ko sinagip ng Panginoon sa krus. Napako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nagdanap siya ng dugo. Nagbuwis siya ng buhay. Kaya dapat pong ingatan po natin yung buhay po natin at palagahan po natin. Kaya marami mga tao ngayon na naghahangad na sabihin natin yung buhay ay hindi, yung buhay ko ibibigay ko kay Lord. Okay, bibigay mo kay Lord, pero hanggang salita lamang, hanggang salita po lamang yung nangyayari na ibibigay ko yung buhay ko sa Panginoon, lahat ibibigay ko sa Panginoon. Dapat pong gawin natin yan, kasi dapat po kung nagsasalita po tayo at nangangako po tayo sa Panginoon, kailangan po may kasinseruhan tayo sa puso po natin na tunay nga pong ibigay po natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya po sa mga oras na ito, manandali po tayong manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Lord, muli maraming salamat, Panginoon, Lord, sa iyong salita, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, ang daan, katotohanan at ang buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, thank you, Lord, at pinadala ka, Panginoon, Lord, sinugo ka na iyong Ama, Panginoon, Lord, sa mundong ito para sa amin, sa mga makasalanan, Panginoon, para sagipin kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dalahin ko po, Panginoon, Lord, sa umagang ito, Panginoon, Lord, na lahat, Panginoon, Lord, ng nakarinig, Panginoon, o nakapanood, Panginoon, ng video ito, Lord. Lord, dalahin ko po, Panginoon, Lord, sila po yung magdidesisyon, Panginoon, Lord, na tanggapin ka niya bilang sariling tagapagligtas, Panginoon, ng kanilang mga buhay, Panginoon, o God. Lord, sa iyo matatagpuan ang katotohanan, Panginoon, at ang buhay, Panginoon, o Lord. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, buksan mo kanilang mga puso, ang kanilang mga kaisipan, Panginoon, at matanyag sa kanila ang katotohanan, Panginoon, at yung tamang daan, Panginoon, o God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na walang imposible, Panginoon, sa iyo. Hindi maikli, Panginoon, na iyong kamay para abutin mo, Panginoon. Kahit saan man sulok ng mundo sila naroroon, Panginoon, o God. Abutin mo nga po, Panginoon, sila, o God. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Panginoon, o Lord. At naway po, Panginoon, dalangin po, Panginoon, namin sa umagang ito. Pagharian kami na iyong banal na Espiritu, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, na nakapanood, Panginoon, ng video ito, naway po, Panginoon, dalangin namin po, Panginoon, o God, na ito ay magrema sa kanilang puso, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Bye-bye, and God bless us all. Marami pong salamat sa muli.